Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na down with evidence. So eto na, lumabas na ang pinakahihintay nating lahat, si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kahapon, ng mga ilang days, hindi natin nakita si Pangulong Bongbong Marcos at hinahanap ng maraming tao kasi sobrang baha. Dahil sa malakas na hangin, bumaha. Kaya hinahanap siya ng mga tao nasaan ang Pangulo. At talagang live na live, alive and kicking, si Pangulong Bongbong Marcos humarap, nagpa-press con. Diba, tanong natin kahapon, bakit hindi nagpa-press con si Pangulong Bongbong Marcos knowing na may bagyo? Ay nag-live kanina, nagpa-press con tungkol sa bagyong Enteng. At pinagtawanan lang niya ang chika-chika na meron daw nangyari sa kanya mga kabibig. Na interview ng mga news reporters kung totoo bang may nangyari sa kanya, meron bang hindi daw maganda ang health condition niya. Sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos mga kabibig. Pero may mga ilang netizen ang nag-alinlangan. Parang sabi ng isang netizen dito, sabi niya, may hirap magsalita. Parang he was forced to get up, to speak up, now na. Parang nag-comply lang si Marcos Jr. kay Maharlika Network. Hala? Bakit? Challenge ba siya ni Maharlika na kung talagang walang nangyari sa'yo at kailangan magpa-press con ka? Ay, na-challenge ba si Pangulong Bongbong Marcos kay Maharlika? Kaya talagang you need to get up kahit mahirap magsalita. Kahit parang walang laman ang kanyang mga pinagsasalita kanina na hindi natin maintindihan kung saang punto, saang banda ang kanyang gustong malaman. Di ba mga kabibig? Kaya maraming nagsasabi, ay, tape yan. Bakit yung jacket niya red nung Typhoon Karina at ngayon Typhoon Enteng, same lang. Marami pa, baka maraming kulay red si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Mayaman. Pero same lang yung jacket. Ay, yun ang mga komento ng mga, alam niyo naman ang mga netizen, di ba? Kailangan talaga ma-secure, ma-sure nila na talagang alive and kicking. Ito pa, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa interview, I was in the house yesterday doing paperworks. Sa panahon ng bagyo, sa panahon ng kailangan ng mga tao, doing paperworks ka talaga. Hindi ba pwede kahapon nagpa-press con ka? Kasi kahapon ang kasagsagan ng baha. Pero bakit ngayon na parang hindi na masyadong ramdam ng mga tao ang bagyo. Parang humupa na ang baha. Ngayon ka lang nagpa-press con. Kaya nga, nagtanong ang mga tao, nasaan ka ba kahapon? Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, I was in the house yesterday. Ikakabibig, hindi ka talaga marunong makinig sa statement ni Pangulong Bongbong Marcos. Doing paperworks. Sige, kwento mo yan. Doing paperworks. Hindi mo naman kami kasama araw-araw, 'di ba? So wala tayong magagawa. Doing paperworks siya. Favorite jacket niya, yan pag bumabagyo, yung kulay pula. Bagyong Karina at Bagyong Enteng, same jacket lang. Pwede naman, pababain sa laylayan yarn. Sabi ng mga netizens. Code Blue nasa St. Luke's at Batangas Mansion. Nagtatako. Pinagloloko ang mga tao. Hala, pinagloloko ang mga tao? Ano kaya ito? Ano kaya ang totoong? Okay, buhay ka na. Sabi ng isang netizen. Sabi ni Pebbles Talakera, okay, buhay ka na. Magtrabaho ka na. Nakuha mo pang magpahinga kahapon. Wala man lang gumalaw sa administrasyon mo kahapon. Tapos ngayon, eksena mo, nasa palasyo ka doing paperworks. Ilabas na yung 5,500 flood projects mo. Daming ebas. Sabi ni Pebbles Talakera. So ito yung video ni Pangulong Bongbong Marcos after ng kanyang interview, after ng kanyang press con, nagpa-interview siya sa media. Watch this video. Eto na kabibig, manood tayo. Sir, kahapon nag-trending yung nasaan ang Pangulo. Nasaan ang Pangulo? Ito po yung mga sabi-sabi na kayo daw po yung hospital. Na-miss ka, sir. Dito. Gusto hindi ko sir. Because lumabas yung report. Yan ang kailangan ninyong tignan. Do I look sick? So alam pala niya yung report.
'Di ba? Alam pala niya yung report na may nangyari sa kanya daw di umano, na code blue, nung ganon ganito. Kung hindi pa nagkaroon ng issue tungkol doon, hindi siya lalabas. Nako, paperworks. Yan ang kailangan natin bantayan. Mga fake news na ganyan. Huwag kayong naniniwala unless it comes from a credible source. Tama. Ang dami kong kaibigan tumawag sa akin. Okay ka ba? Okay ka ba? Wala. Kalukuhan lang yan. Buti na lang okay si Pangulong Bongbong Marcos. Oy, magpamisa tayo. Most of the day, yes. I had a meeting in the morning. I had a command conference with some of our commanders. And I spent the rest of the day reading my briefs and doing paperwork. Nagulat lang ako when they said that there was a medical emergency. Sir, which is why we were asking directly. Yeah, well, it's totally and completely fake. I do not even have a cold. I do not have anything wrong with me. I'm fine. Okay, sir. Thank you for your Thank you, concern. sir. Thank you, sir. So mabuti naman, 'di ba? Mabuti naman na okay na si Pangulong Bongbong Marcos at of course, maraming mga problema ang Pilipinas so kailangan niyang harapin na ito. Mas maganda, mas klarong-klaro na buhay, alive and kicking si Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga supporters ay magpamisa. So, yun kabibighan, nakita nyo na buhay si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pala totoo yung mga istorya na yung intel pala, yung puting ahas ni Maharlika. Bantayan mo po, Maharlika, baka tinuklaw ka na ng mga puting ahas mo dyan. Baka mali na ang mga sinasabi nito. Delikado yan, Maharlika. So, yun lang po mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang inyong reaction? Ako naman, happy ako na alive and kicking ang ating Pangulo. Tapos kung ano man mangyari sa kanya, someday matapos ang kanyang termino, I'm sure may mga tao na magkakaso din sa kanya. Kagaya ng mga nangyari ngayon kay Duterte na ang Kongreso ay nag-quadcom hearing tungkol sa AGK, sa Pogo, tapos palaging kinukonek ang pangalong Duterte. So after ng term ni Pangulong Bongbong Marcos, ganun din ang mangyari kung sino ang upong presidente. Nako, ganun talaga ang circus ng politika sa Pilipinas. Ganun talaga, no? So, yun lang po mga bibigang ating ladies lebak-lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. And shout out sa lahat ng mga OFW. Sa mga BBM supporters, mag-party kayo. Diba? Magpasalamat kayo na buhay pa si Pangulong Bongbong Marcos. At tayo naman po lahat, magpasalamat tayo na meron pa tayong presidente. Kasi mahirap naman pag walang presidente. Ang gulo-gulo ng Pilipinas kung ganun man. At nahuli na daw si Alex Goo sa Indonesia. Ako, dito nahuli, pero wala akong news. Wala akong nabasang news. In fairness naman, baka sinikreto lang nila yung pagkahuli ni Alice Goo. Naglabas na rin ng statement si Pangulong Bongbong Marcos tungkol doon kay Alice Goo. So, maghintay-hintay tayo ng welcome home party ni Alice Goo at papunta siya sa Senado or sa Kongreso. Busy si Alice Goo. Yun lang po mga kabibigang ating let's video. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.